naman, isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa, lalong higit po sa ating J Blue family at sa lahat po ng nanonood at nakikinig sa ating programang ito. At ang dalangin ko po ay bawat isa sa atin, sa lahat po ng sumusubaybay, nanonood, nakikinig, ay tayo po'y maging excited ngayong gabi para po sa panibagong ibibigay na kapahayagan ng Panginoon sa ating buhay. At nananampalataya po ako na kung ano man po yung revelation ng Lord sa gabing ito po ay ating buong pusong tatanggapin. Ang lahat po ay mapapagpala, ang lahat po ay magiging naandun po na ang lahat po ng ating matatanggap na kapahayagan ng Panginoon sa gabing ito ay tatanggapin po ng buong puso natin at buong kagalakan. At sa gabi pong ito, ako po ang inyong lingkod, Pastora Jonah Alba ng Jesus Be Lifted Up Church, Calapan, Oriental Mindoro, Kamansihan Chapter, na bumabati po sa inyo ng isang mapagpala at punong-puno ng pag-ibig sa bawat isa. Sige po, Pastor Irene. Isa. Sa maiksing oras, samahan niyo po kami sa kwentuhan. Amen. Medyo humihina ang signal ni Pastor Irene. So, alam ko po na mapapagpala ang bawat isa. Standby lang po kayo. At ang Diyos po ay mangungusap sa buhay ng bawat isa. So, dyan, ha? Okay po, Pastor Irene, dahil po ngayon, mga kapatid, sa lahat po na sumusubaybay, dahil po ngayon ay buwan ng February at alam po natin na kapag buwan po ng February, marami pong excited sa kapagkat bagamat po araw-araw ay sa atin po ay tayo nagmamahala, nandun ang pag-ibig, pero ito pong buwan na ito, ipinagdiriwang natin yung ating love month or buwan ng pag-ibig. Sakto po at napapanahon ang topic nating pag-uusapan. Ito po ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po ba mga magulang kapatid, para po sa akin ang pag-ibig ng Diyos ay dakila. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang kapantay, walang katulad. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan. Talagang naandoon po na makakaramdam ka ng napakadaming himala na nagbubuhat sa ating Panginoon kapag po naranasan po natin ang kanyang pag-ibig. Talaga pong ito po yung pag-ibig niya na naging dahilan para po tayo'y maligtas. Ito po yung pag-ibig niya na ibinigay niya bawat isa sapagkat naranasan po natin yung dakilang pag-ibig ng Panginoon. Ibig sabihin, ito po ang pag-ibig ng Diyos ay everlasting, walang katapusan, walang hangganan. At alam po natin na hindi tayo ay dahil sumusunod, hindi tayo ay dahil mabuti, hindi po dahil tayo ay naandoon na matapat, kundi kahit nun pong tayo makasalanan pa lamang, inibig na tayo ng Panginoon. Kaya po, mapalad po ang bawat isa na nakaranas po ng dakilang pag-ibig ng ating Diyos na buhay. Kaya sa oras na po ito, ano naman po, Pastora Irene, paano nyo naman po madidescribe ang pag-ibig ng Diyos para po sa inyo? Amen. So, alam niyo po, pag sinabing pag-ibig, naalala ko talaga ay yung sinasabi ng 1 Corinthians, sabi doon sa 13 verse 4, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. So, kumbaga ito po yung binigay na klase ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin, sa bawat isa sa atin. Na dahil sa pag-ibig ng Diyos, natututo po tayong sabi nga doon ay magkaroon ng magandang loob para sa iba. Nagiging sabi doon, matyaga tayo. Kahit na hindi ang tao ay kaibig-ibig, nagagawa po natin siyang mahalin because si Lord po yung unang nagmahal sa atin. At sabi nga doon, natututo rin po tayong hindi mainggit sa iba dahil alam natin na kapag yung pag-ibig ng Diyos ay nasa sa atin, dapat ipakita yung mabubuting bagay sa buhay natin. Amen. So, napakasarap lang pong
damhin ano na tayo ang unang minahal talaga ng Panginoon. Kaya in return naman dapat talaga mahalin din natin ang Diyos. Ayun. Yan. Amen. Pastor Irene, yung atin pong pag-uusapan, ano po ba yung tema natin ngayon? Dahil po ngayon ay Love Month, buwan ng February. Ano po ang ating pagbubulay-bulayan na salita ng Diyos sa oras na ito? Ayan. Sige po, sabi nga po ng ating team verse ngayong gabi, ang John 3 verse 16, ano po, ito ay kumbaga ito po yung salita ng Diyos na talagang binigyan po ng Ay, diin. Dahil ito po yung salita ng Panginoon na nagpapakita ng pagmamahal sa atin, ng matinding pagmamahal. Sabi nga po ng John 3:16, allow me to read, sabi po sa NIV, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Yun. Amen. Basahin ko rin po yung sinasabi sa 1 John 4 verse 9, then atin pong explain after this. Sabi po doon, 1 John 4 verse 9, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. So, Amen. Amen. po, dahil yung John 3:16 na talagang alam ko po na bawat Kristiyano ay ito'y sa ulado. Kasi dapat pag ikaw ay born again, ito yung una mong masasaulong verse, di po ba, Pastora Jonah? Alala ko Amen. na una po ako nakakilala sa Lord. Ito talaga yung first Bible verse na akin pong nasa ulo. Dahil Yeah. dito mo makikita yung Ipinasa sa talagang ulo, pati sa atin. opo, pinapa sa ulo sa atin at doon mo makikita talaga yung kabutihan po ng ating Panginoon. Ano? Sabi nga doon, di ba, gayon na lamang yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan o sa sangkatauhan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, sino po yun? Si Jesus, upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So, yun yung regalo ng Panginoon sa atin, ano po, na kumbaga, pag tayo nanampalataya sa Kanya, ano po yung ganti, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At sabi nga doon, ganun yung pag-ibig ng Ama sa atin, na kahit tayo ay hindi deserve ano, para sa pag-ibig na yon, pero dahil sa pagmamahal ng Panginoon, sa unconditional love niya sa atin, ay ibinigay niya yung kanyang only son na si Jesus para po Amen. tayo ay maligtas at hindi tayo mapahamak sa apoy ng impyerno. Amen. Pastor Amen. Jonah? Okay po. Para po sa akin, talagang dakila ang pag-ibig ng Diyos. Ano? Sabi nga po doon sa ating, sabi po doon sa sabi po doon sa First John, 4 verse 19 naman, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Dahil alam po natin na ang Diyos ang nagturo sa atin kung paano tayo umibig at ito po ay ating nararanasan at atin po itong talagang nararamdaman. Pagamat ang Diyos po hindi natin nakikita pero yung kanyang pag-ibig, yung dakila po niyang pag-ibig ay talaga po lagi nating nararanasan. Lagi po tayong niyayakap ng pag-ibig ng Panginoon. Sa akin pong buhay, talagang naranasan ko po yung pagkilos ng Diyos, yun pong kanyang pag-ibig, yun pong kalaghatian po ng taon ng 2025. Ako po ay, ang akala ko dahil malusog naman ako, hindi ka si Pastora Irene ay mas malusog ako kay Pastora Irene kasi napaka-sexy ni Pastora Irene. Pero ang akala ko po noon, kaya ko lahat, kahit ako papuntahin dito, o sige, ganyan. Ako po ay may ministry, ako po ay may church na hinahawakan, sa lugar nga po ng Kamansihan, may negosyo po, isang nanay, meron pa pong mga activities outside po dahil ako po ay may hinahawakan ding kooperatiba. Ngunit alam niyo po ba na halos dumating po sa punto na parang kokonti na yung aking itinutulog. At okay naman po lagi ang pakiramdam ko hanggang sa ah, bigla-bigla na lang po akong nag-pass out. Akala ko pagising ko ay hindi ko alam kung anong nangyari. Nakita ko na lamang po umiiyak ang mga nanay. Pinagpe-pray sa Block 6 pa po yun. J. Blue Block 6 nangyari. Sa loob pa naman ng CR.
na mabuti na lamang po at nabuksan ko yung CR para nakita po nila na bago po ako bumagsak ay nakita po nilang ako'y nasa loob ng CR. Pero dakila po yun po yung isang himala ng Panginoon na ibinigay sa akin na bago po talaga ako mawala ng malay, napilit ko po kasi wala pong nakakakita na ako po ay nasa loob ng CR, pumasok sa CR kasi pakiramdam ko po talagang parang parang may kakaiba. Kaya po akala ko pag ako ay nakapag CR ay gaganda na ang aking pakiramdam. Pero lalong parang ang tingin ko po dumidilim yung aking paligid hanggang sa inisip ko na lamang na para ako'y makita nila ay kasi po yung po palang nawawala ng malay, alam mo na kakaiba na, nagdidilim na, hindi mo na kaya. Pero ang unang talaga pong pinilit ko na binigyan po ako ng wisdom ng Lord na buksan po talaga yung lock ng pinto. At pagbukas ko po, doon na po nakita ni Brother Arnel na tumumba na ako. Kaya po nagulat na lang ako, anong nangyayari? Bakit nag-iiyakan yung mga nanay? Bakit basa ang aking katawan? Yung pala po ay nag-ano ako dun sa timba na maraming tubig na tumapon sa akin, yun ang nabagsakan ko. At hindi ko po akalain, hindi ko na po alam yung nangyari, pero pinakiramdaman ko po ang sarili ko kasi sabi nila, dadalhin nila ako sa hospital, isusugod nila ako sa hospital. Pero sabi ko, hindi, wala akong nararamdaman, basta painumin niyo lang ako ng mainit na tubig. Talagang naranasan ko po na nakita ko na lahat ng nasa paligid ko'y umiiyak. Pero ang nasambit ko na lamang po, Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig. Kasi iningatan mo ako. Kasi binigyan mo pa po ako ng pangalawang pagkakataong mabuhay. Kasi po itong buhay namang ito'y nakalaan lang sa iyo. Para ikaw ay paglingkuran, para ikaw ay sambahin, kaya nga po nung nakaramdam po ako ng pangingimay sa aking kamay at sa aking paa, lagi ko po itong itinataas sa Lord. Sabi ko, itong mga kamay na ito, Panginoon, ay lagi mong palakasin kasi gagamitin ko lang ito, itataas ko lang ito para purihin ka. Itong mga paang ito ay gagamitin ko para humayo, para ipangaral ang iyong salita katulad ng iyong nais na aming gawin. Kaya po talagang ako po ay nakaranas ng matindi, dakilang pag-ibig ng Diyos sapagkat binigyan niya po ako ng pangalawang pagkakataon na maging malakas, maging malusog, maging kapaki-pakinabang sa kanyang gawain, sa kanyang ministry. At hindi po ako nagtanong na, Lord, bakit nangyari yon? Kundi ang aking po lagi sa tuwi po may mga nangyayari na hindi inaasahan, lagi ko pong itinatanong, Lord, ano po yung gusto mong ituro sa amin? Bakit po nangyari iyon? Ano po ang gusto mo, Panginoong, ituro sa amin? Kaya nga po, Ah, nung ako po ay nagpe-pray, lagi po akong bagamat noon pa po ay lagi po akong may dawn watch na sa umaga, kahit po ako ay nag-iisa, ako po ay nakikipag-usap sa Panginoon sa madaling araw, yun po yung gustong-gusto kong oras para po kausapin ang Diyos, ay talaga pong wala lagi pong hanggang doong pasasalamat. Sabi ko, Panginoon, salamat sa pag-ibig mo, salamat sa habag mo, salamat sa biyaya mo, salamat sa pabor mo. Dahil talaga pong napakahalaga ng buhay, at kapag ikaw ay nawala ang buhay, wala nang halaga ang lahat, hindi mo na magagawa yung ipinapagawa ng Panginoon. Pero sabi ko po, salamat sa buhay na kaloob ng Panginoon, binigyan niya po ako ng pangalawang pagkakataon, pinagaling niya po ako, at ngayon po ay maligaya, masaya, at nagpapatuloy pong naglilingkod sa Panginoon at nagiging pagpapala po sa marami. Kaya sabi ko, Lord, itong buhay ko ay laan ko sa iyo. Kaya nga po yun lagi kong panalangin na kapag po ang aking mga anak ay nakatapos na ng pag-aaral at stable na po sila, wala na po kaming gagawin kundi ang magmisyon o kung hindi po maglingkod na lang sa Lord mag-asawa. Kasi wala na po kaming dahilan para gawin pa ang maraming bagay dahil po ang gusto na lang po namin ay sundin ang kalooban ng Panginoon. Kaya po, sa inyo naman po, Pastor Irene, ano po yung personal revelation nyo, yung personal po experiences nyo na naranasan patungkol po sa kabutihan o dakilang pag-ibig ng ating Panginoon? Ayun, so napakaganda nung shinare ni Pastora Jonah, no, na karanasan
at naranasan niya yung pag-ibig ng Panginoon. So ako din, Pastora Jonah, nais ko rin i-share yung kabutihan ng Lord sa buhay ko. Kasi sabi ko nga, Lord, gusto ko kapag ako ay maglilingkod sa iyo, hindi lamang ako yung gagamitin mo. Gusto ko talaga ay lahat kami ng buong pamilya magamit para sa gawain mo. At Mm. salamat sa Lord dahil talagang ramdam ko yung pagmamahal ng Panginoon na hindi lamang ako ang tinawag sa ministeryo, kundi even my children, even ang aking husband. Amen. Sabi ko nga, Lord, salamat dahil yung desire ng puso ko ay ginagrant mo. At isa pa na patotoo ko rin, galing po ako noon sa gawain sa J. Blue Bonbon. Nagkaroon po kami noon ng prayer meeting. Then, after po noon, bumaba na po kami dahil yung ating church doon ay mataas, bundok po Mm. yon. At sa baba ka makakasakay pa ng, ng sasakyan. Eh, pag tatawid po ako noon, meron pong van na nag-giveaway na, tumigil siya kasi nga nag-sign po ako na ako'y tatawid. Then so akala ko dire-diretso po ako, yung pala meron pong isang motorcycle na ang bilis ng patakbo. Alam niyo po ba, Wow. nasabi ko lamang, "In Jesus name," yun lang po ang nasabi ko. At hindi, kumbaga yung motor po bigla siyang napatigil. Kaya sabi ko, parang dun ko po na-realize na sabi ko talaga kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, kasi galing po tayo sa gawain ng Panginoon, andun yung Mm. protection ng Lord, andun yung love niya. At yung hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko po during that time, sabi ko, Lord, siguro kung wala ka sa akin, baka kung ano na yung nangyari sa akin. Siguro na-aksidente na ako, or siguro baka wala na ako sa mundong ito. Pero thank you, Lord, dahil yung love mo, lagi ko nararanasan, yung protection mo. Kasi napakahalaga nga po pala Amen. talaga na yung pag-aalis ka ng bahay, Yes. magtitiwala ka sa Lord, yung covering ng Panginoon. No, lagi mong kumbaga iuusal ng labi mo na, Lord, cover me with your most precious blood, even our loved ones doon. So, makikita naman po natin na talagang ang Lord ay hindi ka pababayaan. Totoo yung pangako niya na hindi ka niya iiwan, ipababayaan man sa Hebrews 13 Mm. verse 5. Kaya yung love ni Lord, lagi ko po yung nararanasan every day, every Mm. pagising pa lang po talaga sa umaga, andun na para akong bata. Sinasabi ko po Mm. pagising ko na, "Good morning Jesus, good morning Father, good morning Holy Spirit, good morning Guardian Mm. Angels." Para po bang pag gano'n yung feel na feel mo yung love ni Lord. Then, Amen. last pa Pastora, nagkaroon po ako ng ng isang problem na sabi ko nga, Lord, kung wala ka ay siguro hindi ko rin alam kung ano yung gagawin Mm. ko. Pero kapag tayo po kasi pala ay talagang babad sa salita ng Panginoon, alam niyo yung Amen. comfort ng Lord through His Word, andun eh. Alam niyo po ba na ah, yun, yung aking pong bunso kasi, si Honey, nangailangan talaga siya ng sa tuition niya, ah, malaki po yung babayaran niya, yun. So that time po Mm. ay kumbaga si pastor diyan, sabi ko nga pagsamahin yung sweldo ni pastor diyan at pagsweldo ni Ate Faith, hindi pa rin po kakasya kasi kailangan Mm. bayaran yun. Tapos sabi ko, Lord, ngayon ko mararamdamang muli yung pag-ibig mo. Amen. Hindi ko naman sinusubukan si Lord, pero sabi ko, Lord, alam ko mahal mo ako, anak mo ko. Then, Mm. sabi ko sa mga bata, pray lang tayo, God will provide. Then, alam niyo po ang binigay sa akin ng Lord. Sabi niya, yung nasa Psalms 121 verse 3, sabi doon, my help comes from the Lord, the 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 creator of heaven and earth. Yun ang Mm. pinanghawakan ko. Sabi ko, yes Lord, ang aking tulong ay galing sa iyo dahil ikaw ang lumikha ng langit at ang lupa. Walang imposible, walang mahirap para sa iyo. Alam niyo po ba na Amen. sabi ko nga, napakabuti ng Panginoon. Mm. At Mm. yun po, nasettle po yun. To make the story short, na-provide po yun at nasettle po yung tuition fee na yun ni Ate Honey. Kaya sabi ko nga, kahit po sa mga bata, sabi ko, di ba ganun kabuti ang Lord na magtiwala ka lang sa Kanya, mararamdaman mo yung love niya sa Amen. atin. Amen. Tayo naman ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya, to God be the glory. Sora. Praise God. Oo, talaga pong napatunayan po natin na talaga po yung salita niya na ang sino mang nagtitiwala talaga sa kanya kailanman hindi nabibigo. Ano, yun po talaga yung isa ko sa mga favorite verse. Ano,
Bagamat ang amin pong family verse, ang business verse po namin ay Psalms 37 verse 4. Pero talaga pong ito po laging at akin pong pinangahawakan yung sinabi po sa Romans 10 verse 11 na ang sino man pong nagtitiwala sa Panginoon kailanman hindi nabibigo dahil po tayo ay talagang iniibig ng Diyos. Dahil po tayo mahal ng Panginoon. Hindi po talaga, totoo po yun, Pastor Irene, yung sinabi nyo, hindi po tayo pinababayaan, hindi po tayo iniiwan ng Panginoon. Sa lahat po ng ating laban, sa journey natin, ang dami po nating mga trials, ang dami po nating persecution, ang dami po nating mga challenges na nararanasan. Pero kapag po nangibabaw ang pag-ibig ng Diyos, talaga pong walang imposible. Walang imposible sa lahat na nagtitiwala sa Kanya. Kaya po, okay, mga magulang kapatid, sa oras pong ito, bago po tayo matapos, ay sa maiksing sandali po na pagbulay-bulayan po natin kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa, kung gaano po niya tayo minamahal, kung gaano po niya tayo binibigyan ng pagkakataon, ng second chance sa lahat ng pagkakataon, nagkakamali man tayo, hindi man tayo nagiging worthy sa kanyang paningin, pero ang Diyos lagi pong nakalaan, lagi pong sapat ang kanyang pag-ibig. Kaya po, sa oras pong ito, sa lahat po ng mga nanonood na sumusubaybay, nakikinig sa programang ito, tayo po ay mananalangin sa oras na ito para po matanggap din ng bawat isa ang pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon, at tayo po sa oras na ito ay pangungunahan po ng ating minamahal Pastora Irene para ilid po tayo sa prayer po para po ma-receive po natin ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Pastora Irene, tayo po ay manalangin. Sige po, tayo po ay manalangin sa oras na ito. Inaanyayahan po ang bawat isa na patuloy nating damhin ang pag-ibig ng Diyos sapagkat sabi nga, ah, ang Diyos ang unang nagmahal sa atin at walang bagay na hindi mahal ang gawin. Tayo po'y manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, patuloy po kami dumudulog sa iyo sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa mga lingkod mo na patuloy na sumusubaybay sa programang ito, God. Ang dalangin po namin na patuloy nilang maranasan ang pag-ibig mo, Lord, yung walang hanggang pagmamahal mo, O God. Yes, Sino man hallelujah. may Hallelujah. mga problema na nararanasan ngayon, sino mang may mga pagsubok na pinagdadaanan, Lord, hayaan mo na laging tingnan nila ang krus, O God, na kung saan, Lord, ikaw po, Panginoon, ang nagbigay ng buhay para sa amin. Kung yung buhay mo nga, Lord, na ibigay mo sa amin, how much more pa yung mga bagay na maliliit lamang, Lord, sa iyong paningin. Kaya, Lord, turuan mo ang bawat isa na patuloy na magtiwala sa iyo, patuloy kang mahalin, O God, unahin, Yes, Panginoon, oh sa God. lahat ng bagay sa mundong ito. Dahil ang sabi mo naman, Lord, sa iyong salita sa Mateo 6 verse 33, Lord, kapag inuna ka namin at ang iyong katwiran, Lord, ang lahat ng bagay ay daragdag mo sa amin. Kaya salamat po, Diyos, sa bawat isa. Yes, oh God. Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng tunay na pag-ibig para sa iyo. Na Lord, anuman ang sitwasyon namin, anuman ang aming kalalagayan sa buhay, lagi naming maranasan, O God, yung everlasting love mo, Panginoon, yung Amen, amen. unconditional love mo para sa amin, O God. At Yes, oh Lord, God. lagi ka namin paglingkuran, Panginoon. Yes, Dahil Lord, ang hallelujah. nais mo, O God, ay lagi ka naming unahin sa Yes, aming mga buhay. pagtanggapin kami Salamat po, tao Ama. para sa iyong pag-ibig. Nagtitiwala pa kami sa iyo. At Lord, nagdideklara po kami ng katagumpayan sa Yes, oh buhay ng God. bawat isa na yung mga anak na Amen. nanonood sa programang ito. Lord, we declare your love, O God. Hallelujah. Even Lord, yung blessing na nagmumula sa iyo. Amen, Lord, amen. ang pasaganain, patuloy mong pagalingin, ang sino mang may masakit karamdaman, O God, sa oras na Yes, oh ito, God. at patuloy mong abutin ang kanilang mga pangangailangan. Salamat po, Diyos, dahil ang pangako mo, mapalad ang mga taong nagtitiwala sa iyo, pagpapalain mo ang umaasa sa iyo, Panginoon. Amen, Ama, amen, amen. salamat at sa gabi pong ito, pinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay. Patuloy mo kaming samahan, patuloy mo kaming pagtagumpayin, at patuloy mo, Lord, hallelujah, iparanas pa sa amin ang mga kamanghamanghang bagay, O God. Lord, we bless Yes, you, oh we God. honor you tonight. In Jesus' name, amen and amen. Amen, amen, amen. Sige pa, Pastora, final words po natin sa ating mga nanonood, sumusubaybay, sa ating mga nakasama. Ano ho? Okay, sige po. Final words.
Opo, muli marami pong salamat sa mga nakasama namin at nakapiling sa mga oras na ito. Muli po ako po si Pastora Irene Magluyan, ano po ng Calapan City, Oriental Mindoro, Bunbun Chapter, na patuloy pong bumabati sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon at patuloy po tayong maglingkod sa Kanya. Amen. Hallelujah. Sa gabi pong ito, marami pong salamat at ang dalangin po namin ni Pastora Irene ay lagi niyong maranasan ang dakila at mahimalang pag-ibig ng ating Panginoon sa araw-araw ng inyong buhay, lalo na po sa mga bagay kapag po tayo ay may mga pinagdadaanan, palagi po nating maramdaman ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Na ito pong pag-ibig na ito kailanman hindi nagmamaliw, laging bago sa bawat umaga. Kaya ako pong muli si Pastora Jonna Alba ng J-Block Kamansihan Chapter dito po sa Oriental Mindoro at ito po ang ating programang Receive It Now. Magandang gabi po sa ating lahat and God bless us all. Marami pong salamat. God bless po.